Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel Antibac with power of safeguard. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Sinasabing ang kasikatan ay hindi panghabang buhay at ito ang mapait na realidad na kailangang harapin ngayon ng dalawa nating kapuso. Mula sa pagiging dakilang labandera, naging overnight sensation si Nanay Zita matapos sumali sa kauna-unahang Survivor Philippines noon. Ngunit matapos ang ilang taon, kumupas na ang kanyang katanyagan, pati na ang kaginhawaan. May itatagal at ilalaban pa kaya ang dating survivor sa laro ng buhay? Siya naman ang itinanghal na Miss Body Language noong dekada 80. Nagkaroon din siya ng napakaraming pelikula at programa sa telebisyon. Pero simula nang maaksidente at malulong sa droga, nag-iba na raw ang indayog ng kanyang kapalaran. Kamusta na nga ba si Miss Pia Moran? Lahat po yan matutunghayan nyo ngayong hapon dito sa Wish Ko Lang. Madali siyang napamahal sa atin dahil sa kanyang pagkatao. Nakita natin sa kanya ang ating mga sarili, isang ordinaryong babae na bagamat nakikipaglaban, ay nanatiling mapag-aruga at tumayong ina para sa kanyang mga kasamahan. Pero natapos man ang mga pagsubok ni Nanay Zita sa isla, mas malaki at mas mabigat daw ang mga paghamong kinakaharap niya sa ngayon. Isang hindi pangkaraniwang tribal council ang magaganap ngayong gabi. Dahil sa natatanging pagtitipong ito, magsasama-sama ang mga castaway ng Survivor Philippines Season 1, 2 at 3. Puno ng tensyon ang bawat segundo. Sa pagkakataong ito kasi, nabuwag na ang lahat ng alyansa. Wala nang maituturing na kaibigan o kakampi. Lahat sila ay kailangan harapin ng natitirang castaway sa isla. Si Nanay Zita. Isa sa mga namayagpag na pangalan noong Survivor Philippines Season 1, si Nanay Zita, ang pambansang labandera. Yung biyaya man po, malaking malaking tulong na doon sa 100,000 po na nag-audition. Napasama ako sa 18 castaway, tapos napasama ako sa top 5. Ipinamalas ni Nanay Zita noon sa isla kung papaano lampasan ang iba't ibang pagsubok na ibinibigay sa kanila. Sayang daw at hindi ako ang nanalo. Di ang naging sagot ko lang naman po. Mabuti na lang po na hindi ako ang nanalo nung 3 milyon. Kasi kung ako ang manalo, siyempre bigla ang aking buhay. Tapos, ang dami na rin magpanggap na mga kamag-anak. Sa pagkakataong iyon, nasabi ni Nanay Zita sa sarili na sa unang pagkakataon ay nakakatikim na ng kaginhawahan ng kanyang pamilya. Kaginhawahang tila naging mailap sa buong buhay niya hanggang mapasali siya sa reality game show. Pag-uwi ko daw sa Pilipinas, marami daw mabago sa buhay ko. Pero kailangan daw nakaapak pa ako sa lupa. Mayroon din daw ng pagkain, pamasahe, at saka kahit saan ka may magpapapicture. Lahat po natutupad. Ay, nakakatuwa naman po. Labis pang kumislap ang kapalaran ni Nanay Zita nang papirmahin siya ng 300,000 peso contract para maging endorser ng isang sabong panlaba. Para sa pambansang labandera, wala na raw kasing bango ang mga panahong yun. Kinuha po kong endorser ng isang detergent. Ang sabi naman po ng manager ko sa Survivor na doon sa manager ng detergent, na Miss Leda, imbis ang ibibigay mo kay Nanay Zita, imbis na isda, lambat na lang. So parang sabihin na, imbis na yung pera, yung pagkakapirahan. Ngunit tila naiwang nakabilad si Nanay Zita nang babayaran na siya sa ginawang endorsement. Halos hindi kasi naibigay ang lahat ng kanilang napagkasunduan. Wala rin ang napag-usapang supply ng sabon at perang pagsimula sana sa kanyang negosyo. Napaikot lamang si Nanay Zita na parang isang labada sa washing machine. Yun, ito po yung ibinigay nila sa akin na puro naman po talagang second hand. Kung bibili mo po siya ng brand new,
halagang mga 146,000 lang. Pero doon sa kontrata na 300,000, ang ibinigay nilang cash 60,000. Tapos yung 240, ito na po yung puro sikanhan na hirap po talagang i-survive, sir. Tila nalagay muli sa isang liblib na isla ang kapalaran ni Nanay Zita. Tumamlay ang kanyang mga TV guesting. Magkabaon-baon sa utang ang laundry business ng pambansang labandera dahil sa madalas masira ang mga gamit nito. Ang washer ko, 2 sira. Ang utang ko sa Bombay araw-araw, 1,000 yung hulog ko para ano ko lang talaga, sir, mai-survive ko lang talaga na hindi magsasara ito. Noong araw na dinalaw namin si Nanay Zita, may isang bagay siyang inamin sa amin. Hindi malabong magsara na sa susunod na taon ang kanyang laundry shop dahil bankrupt na ito. At kung mangyayari raw yun, wala siyang ibang magagawa kundi ang muling mamasukan bilang isang kasambahay. Kung nagsilbing man siya sa kanyang isipan ang mga problemang kinakaharap, nasabayan pa ito ng pagpanaw ng ama ni Nanay Zita na nasa Cebu at wala siyang kakayanan para masilip man lamang ang mga labi nito. Pagkaalam nila, mayaman ako pagkatapos patay yung libing ng tatay ko, hindi ko man lang manalap. Nung Sabado pa po yun namatay, tapos tumawag yung kuya ko. Sabi ko, pwede ba i-extend? Sabi niya, mag-i-extend daw. Magbabayad uli, utang pa yung kabaong, tapos yung service service nung punerarya. Gayunpaman, minabuti na lamang ni Nanay Zita na iparating ang kanyang mensahe ng pakikiramay sa mga kamag-anak sa Cebu gamit na lamang ang aming kamera. Pa, alam mo naman na lahat nga sa utos mo, sinunod ko. Sabi mo, mga asawa ko, sinunod ko lahat para lang tayo maahon sa hirap. Tapos ngayon, ako nakarating kung saan-saan na nga lang ako nakarating lahat ng pagsubok sa buhay. Pilit ko pong pinasukan para lang sana maiahon kita sa hirap. Pero kung di man ako makarating sa libing mo, hindi ko rin alam kung magkikita pa tayo. Basta mahal kita pa. Sa Tribal Council, walang kaalam-alam si Nanay Zita sa mga taong naghihintay sa kanya. Pero ang labis na dapat paghandaan ng pambansang labandera ang mga tanong na ipupukol sa kanya ng mga napiling juror. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Basang-basa na kita eh. Alam ko na parang peke yung emosyon na pinoproject mo ngayon. Bakit parang hindi totoo na masaya ka? May problema ka ba? Namatay po kasi yung tatay ko, tapos hindi ko mapuntahan dahil wala akong may pamasahe papunta roon. Nasa Cebu po kasi siya. Ano ang balita sa negosyo mo? Sira-sira nga po yung 2 washer ko. Pero pilit ko pa rin pong pinasurvive. Bumili po ako ng 2 washer sa pier po para lang makakain din kami ng mga anak ko. Eh, paano na Zita pag nasa island ka, magre-react Hindi mainit ang naging pagtanggap kay Nanay Zita pagtungtong sa Tribal Council. Pagkus, sinimulan pa siyang gisahin ng mga dating kasamahan. Nagsimula na nagsalta ng tribunay. Tangan ang immunity idol, iniabot na ni Nanay Elma ang pasya ng lahat. Doon lamang napagtanto ng nanay-nanayan ng tribo ang tunay na pakay ng isinagawang Tribal Council. Ay, Sakit ba? masakit. Ay, kaya nga napahiyak ako agad. Kaya ba na ako yan? Ganun, bakit umiyak ka na? Eh, hindi ko naman alam, di ba? Sumobra. Ito grabe. Sarili ko. Tsaka Gulat ako. O Nanay Zita, buti na lang at magaling sa aktingan ng dati niyong mga kasamahan. Sino nga ba talaga ang makukuhang magsungit sa pobreng labandera? Nanay Zita.
ng nabuong pagkakaibigan sa pagitan ng mga castaway sa isla, masasabi naming hindi na talagang kayang tibagin ito. Dito sa wish ko lang. Sa laundry shop na inupahan naman ni Nanay Zita sa Quezon City, tila pinaparamdam na ni Tatay Sotero ang pagkalinga sa anak. Mababawasan na ang sakit sa ulo ng pambansang labandera dahil sa mga bagong gamit ng kanyang laundry shop. Balot na balot ng kalungkutan ang tahanan ni Nanay Zita sa bayan ng Barili, Cebu. Pumanaw na kasi ang nag-iisang tao na nagbubuklod sa pamilya ni Nanay Zita, ang kanilang ama na si Tatay Sotero. Atake raw sa puso ang ikinamatay ng matanda. Pero bago pa man daw pumanaw si Tatay Sotero, wala na raw ibang bukang bibig ito kundi ang pangalang Zita. Si Nanay Zita raw kasi ang pinakamalapit sa kanyang ama dahil ito ang pinakamasunurin sa kanya. Day Zita, may mo lang day. Paulig yung ka diri sa tuwa pagkuyog mo sa manang nimo. Karon untang na bakay pamasahe. Kakita mo yun unta kas kahimtang namo diri papa makakita ka bisan sa katapusan na lang niya doon na namo sa sementeryo. Ang hindi alam ng mga kaanak ni Nanay Zita, hindi namin hahayaang hindi makapagpaalam ang nawalay na anak sa kanyang ama. Hindi rin inakala ng magkakapatid na sa pinakabalungkot na pangyayari pa sila makukumpletong mag-anak. Nang bumungad na ang puting kahon kay Nanay Zita, isang awiting itinuro ng matanda ang inawit ni Nanay Zita sa amang nakahimlay. Magasig man gani balay nga tinago, bulat nga